That's it. Just make sure that this project will be successful and to be done on time. Okay? Pagtatapos ni Harvey sa meeting namin ngayon. Ang lahat naman ay tumango at sumang-ayon sa mga sinabi at plano ni Harvey dito sa pinapagawa naming branch ng Via Hotel. Kahit ako rin ay namangha sa plano niya. Unti-unti naglabasan na ang mga iba pang mga tao at ang naiwan na lang ay ang babaeng sumalubong sa amin noon. Pasimpleng nilapitan ko siya dahil may gusto akong itanong sa kanya. Hi, do you remember me? I asked her in a tiny voice. Yes, ma'am. May kailangan po ba kayo sa akin? Ano pong maitutulong ko? Masiglang bati niya sa akin. Napahinga naman ako. No, wala naman. May gusto lang akong tanungin. Napakagatlabi ako at tumingin kami kina Harvey at sa lalaking sumalubong na rin sa amin noong nakaraan. Yung lalaking nakasimangot na kasama ng babae na kinakausap ko ngayon. She smiled as a sign for me to continue to speak. Huminga naman ako. Tara! Aya ako sa kanya sa labas ng opisina upang hindi kami makita ni Harvey. Baka kasi sabihin ng mokong na yon na hindi ang trabaho namin ang inaatupag ko. Kahit totoo naman. Ano po ba yan, ma'am? Bakit parang mahalaga po iyan at kailangan po nating lumayo? Sikreto po ba iyan? Nagtatakang saad niya sa akin. Tumawa naman ako. Ewan ko rin sa sarili ko kung bakit gusto kong itanong ito sa kanya. Naalala mo nung nakaraan? Yung sinabi ko sa inyo? Nakapag-usap na ba kayo ng lalaking iyon? Anong nangyari? Nakita ko pa ang reaksyon sa mukha ng babae dahil sa tanong ko. Ako naman ay bahagyang nahiya. Iyon po. Ayos na po kami. Maayos na maayos. Bigla ang sagot ng babae na mukhang hindi pa niya alam ang sasagot sa akin. Ngunit ngumiti naman ako at napahawak ako sa kanyang kamay. That's good. Mabuti naman at nagkaayos na kayong dalawa. Ano bang ginawa ninyo para magbati kayo? Naguguluhan pa rin siya sa mga tanong ko. Ngunit pansin ko ang pagtingin niya sa paligid na para bang nag-iisip ng sasagot sa akin. Nilutuan ko po siya. Tama. Nagluto po ako ng adobo para sa kanya. Napatango naman ako dahil doon. Ngumiti ako. Mabuti kung ganon. Matagal ko na silang minamanmanan at napapansin ko nga talaga na hindi sila masyadong nagpapansinan. At bukod pa roon, may nararamdaman ako tungkol sa kanilang dalawa. Pakiramdam ko ay may gusto sila sa isa't isa. Natatabunan lang ng inis at dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan nila. Ewan, malay ba natin kung magiging isang magandang kwento? Ang kwento ng pag-ibig nila, di ba? Tsismosong ay niya. Nagulat na lamang ako dahil may kamay na humawak sa balikat ko. At bigla akong narinig ang boses ni Harvey sa likod ko. Nagdadabog na humarap ako sa kanya at nagkunot noo. Bakit ba to nanggugulat? Ano ba yon? Masungit na saad ko. At inayos ko ang aking suot na pantsuit na kulay beige. Biglang napansin ko rin ang suot ni Harvey. Napakagwapo niya sa suot niyang tuxedo. Naalala ko tuloy ang suot niya nung nasa resort kami ng uncle niya at dumalo kami ng isang party. Lalo na ang pakiramdam ko noon na akong prinsesa at siya ang prince charming ko. You know what? Chismosa ka. Agad na naningkit ang mga mata ko. Bakit niya sinasabi na chismosa ako? Bakit? Mga pinagsasabi mo na pakiramdam ko ay may gusto sila sa isa't isa. Okay ka lang ba? Inirapan ko ito at nagsimula na akong maglakad. Siya naman ay sumunod. Malay natin, di ba? At saka, ano bang paki mo? Mataray na saad ko. Pinangungunahan mo na naman yung dalawang bata. We don't know. Maybe just don't like each other. Kapag ba magkaaway, gusto na agad ng isa't isa? Napalunok ako. May point siya. Eh di wow. Iyon na lang ang tangi kong naisagot sa sinabi ni Harvey sa akin. Wala na akong maisip eh. May point siya.
Siguro ay masyado lang talaga akong chismosa. I remember as before, napatigil ako sa paglalakad dahil sa sinabi niya, "We're always fighting too. Inaasar lang naman kita dati kasi ang cute mo kapag nagagalit. And it's the only reason I can think of just to be close with you." Lumingon ako sa kanya. Totoo ba? Kasi kung totoo, and it's work. Lumabas ang napakagwapo ng ngiti niya at ako naman ay kinilig. Kinikilig ako. Sobra-sobrang kilig. Tumigil ka nga. Pabebe kong sabi at halata na kinikilig ako. Dahil hindi ko na magawang itago iyon. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin sa lalaking dating kaaway mo lang palagi? At gustong gusto mong iwasan tapos ngayon, siya na ang pinakagwapo mo na nobyo. Bakit ka namumula? Kinikilig ka no? Sabi na nga ba, you're so in love with me. Pang-aasar nito sa akin. Kahit kailan talaga Epal. Halika na, baka mahuli pa tayo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo ng sasakyan at ganon din siya. Kiss muna. Sigaw nito habang nasa likuran ako. Ako naman ay kumaripas ng takbo at nagmamadaling pumunta sa sasakyan ni Harvey. Paunahan muna, sigaw ko at tumatawa pa na pumunta sa sasakyan. Hanggang sa nakarating na ako sa sasakyan at pumasok doon. Hindi rin nagtagal at si Harvey naman ang pumasok at pareho kaming hingal na hingal sa pagtakbo. Where's my kiss? Hinahabol pa ni Harvey ang hininga niya habang sinasabi iyon habang ako naman ay may napansin. Shit, bakit mo ba kasi ako hinabol? Napatakbo tuloy ako. Ang sakit. At sigaw ko sa kanya. Napansin ko kasi na may mahapdi sa aking katawan at ang perlas ko pala iyon. Bad trip. What? Me? Ikaw nga nagmamadaling tumatakbo. Hindi kita hinabol, gulat na sabi sa akin ito. Ako naman ay natahimik lang. Pansin ko rin dahil sa masakit na bahagi ng katawan ko ay palaging umiinit ang ulo ko kay Harvey. Ngunit malawak naman ang pasensya niya. Mabuti dahil siya naman ang nagbigay sa akin ito. Sorry, tara na. Umuwi na tayo. Sabi ko nang makakalma ko ang sarili ko. Tumingin naman sa akin si Harvey at dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ko. I'm sorry too. Pagkatapos nun ay binuhay na niya ang makina at pinaandar na ang sasakyan. Sinabi mo na ba kay Chana na babalik na tayo sa hotel? Lumingon ako kay Harvey na nagmamaneho ngayon at tumango ako. 3 araw na rin ang nakakalipas simula nang pumunta kami sa probinsya ng Santa Catalin. Isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Is there something bothering you? Ngumiti ako at umiling. Dahan-dahan din akong tumingin sa bintana at pinagmasdan ko ang mga puno at bulaklak na nagdadaan ng sasakyan namin. Mamimiss ko sila Lola. Inililipat ni Harvey ang kamay niya at hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa aking hita. Don't worry, we can go back there anytime. May mga ayusin lang muna tayo. Huminga ako ng malalim. The province of Santa Catalin has a special place in my heart. There, Harvey and I confessed our love to each other. Lalo na mga tao na nakilala namin doon. Sina Lola at Lolo, ang babae at ang lalaking sumalubong sa amin at iba pa. Tumunog ang telepono ko kaya naman agad kong kinuha iyon mula sa aking bag. Nakita ko ang pangalan ng aking sekretarya at sinagot ko iyon. Hello, bungad ko. Ma'am, nasaan po ba kayo? Ay nga, medyo may problema kasi rito. Ramdam ko ang pagkataranta ng boses ni Chana at mukhang malala yata ang problema roon sa hotel ngayon. What happened? Nagkatinginan kami ni Harvey. Saka ko na lang po sasabihin sa inyo kapag nandito na kayo. For now, just go here as fast as you can. She said that made us more curious about what's happening. Anong meron? Usal sa akin ni Harvey. May problema raw sa hotel.
Napahawak ako sa aking dibdib dahil maging ako ay nagulat. Ngunit kakaiba ito. Kakaiba noon pa man na nasa Amerika ako, ay kalmado lang ako kapag may problema sa hotel. Ngunit may nararamdaman ako kakaiba ngayon. Grabe ang kaba at bilis ng tibok ng puso ko. Don't worry, Anya. Ayusin natin ang problema kapag nandun na tayo. Hinigpitan ni Harvey ang hawak niya sa aking kamay. Ako naman ay tumangulang at lihim na napalunok. Kung ano man ang problema, sana ay maayos agad namin. Nakarating na kami sa hotel. Nasa tapat na kami ngayon at si Harvey naman ay agad na lumabas ng kotse at pinagbuksan niya ako ng pinto. Nagmamadaling pumasok kami ng hotel at agad na sumakay ng elevator papunta sa opisina ko. Doon ay nadatnan namin sina Chana, Kylo, V, Jade at Miles. Tabi-tabi silang nakapaligid sa bilog ng lamesa sa opisina ko at lahat sila ay problemado. Anong problema? Nanginginig na saad ko sa kanila. Anya, saad ni Kylo. Ibig sabihin, may nagnakaw sa atin? Sinunog rin ang kitchen area. Naluluha na saad ko sa kanilang lahat habang pilit na pinakakalma ako ni Harvey at Jade. Yes, diretsong sagot sa akin ni Kylo. Dahan-dahan akong napayuko at nagsimula ng tumulo ang mga luha sa mga mata ko. I don't know, but I feel so scared. Magkanong nanakaw? Seryosong tanong ni Harvey. 5 million, bukod pa ang gastos sa nasunog na kitchen area. Napakagat si Miles sa labi niya pagkatapos niyang sabihin iyon. Hinawakan at tiningnan ko ang mga litrato na nasa lamesa ngayon. Ito ang mga litrato na sinapit ng kitchen area at ang ilang mga nahagip ng CCTV. Sadly, ang mga CCTV sa lobby ay hindi gumagana that time at ang CCTV naman sa kitchen ay nasunog. Napahigpit ang hawak ko kina Harvey at Jade. Kung ganito lang ang mga ebidensya, paano namin mahanap kung sino ang may gawa nito? May mga nasaktan ba? Wala. Nangyari ang pagnanakaw ng hating gabi. Sagot sa akin ni Kylo. Huminga muna ako ng malalim at saka tumayo. Tiningnan ko silang lahat. Lahat sila ay talagang nagulat sa pangyayari at halatang pagod sila. Make sure to investigate about this. Ayusin agad ang kitchen area. Huwag munang buksan itong main branch ng Via Hotel hanggat hindi pa naaayos ang lahat. Sunod na tumayo silang lahat at kinuha nila ang mga gamit nila. Naramdaman ko ang mga kamay ni Jade na hinihimas ang likod ko at pinapakalma ako. I'll talk to the police. Ako mismo ay tutulong para sa mga pulis para mapabilis ang pag-iimbestiga. Kylo said. Me and Jade will help too. Singit ni Miles. I will talk to my source about this. Maybe they can help. Nakangiting saad sa akin ni B. I will do my job to Anya. Ang sabi ng sekretarya ko na kanina pa na may naasikaso. Tumango ako. At dahil doon ay hindi ko napigilang umiyak. Sa muling pagkakataon ay nandito na naman ang mga kaibigan ko upang tulungan ako. And of course, me to my love. Lumingon ako kay Harvey na nasa kanan ko at napayakap ako rito. Ganon din naman ang ginawa niya at ibinalik niya sa akin ang yakap. Nagluto si Mama sa bahay. Gusto niyong sumama? Bigla kong naalala na naghanda si Mama ngayon. Nalungkot talaga ako dahil sa nangyari. But it already happened. Wala na tayong magagawa. Ang gusto ko lang mangyari ay malaman natin kung sino ang salarin sa nangyari. Don't be so stressed, guys. Let's have fun tonight. Sabay-sabay kaming ngumiti at agad na nag-group hug kami. Dahil doon ay tumulo na naman ang luha ko. Let's go, okay lang yan. Barya lang sa'yo ang 5 million, Anya. Nagtawanan kami dahil sa sinabi ni V. At kasunod naman noon ay si Jade na ang nagsalita. Tara na. Mamimiss ko na ang luto ng mama ni Anya. Nakakagutom na rin tong problema na to. Pagkatapos ng biruan naming lahat na kahit papaano, ay nakapagpagaan ng loob ko, ay lumabas na kami ng hotel. Sumakay na kami sa kanya-kanya naming sasakyan
at sabay-sabay na nagtungo papunta sa bahay ni Mama. Sa buong durasyon ng biyahe, wala akong ibang iniisip kundi ang pasalamat ko sa mga kaibigan ko. Ngunit hanggang ngayon ay may mga bumabagabag pa rin sa isip ko. Pakiramdam ko ay hindi lang basta pagnanakaw ang naganap. Pakiramdam ko ay may gustong ipahiwatig sa akin ang gumawa nun.